lahat po tayo ay, sabi nga nila, nabugbog na. Amen. Ng theme natin for this month, which is yung abiding in Christ. Amen po ba? And alam ko po na lahat tayo maraming natutunan. Every Sundays, we were reminded how to abide in Christ. We were reminded last time, ano ba yung pipiliin natin? A life that abides in Christ or a life that do not abide in Christ. Amen. And ngayon po, gusto ko pong i-emphasize and palakasin pa or bigyan pa ng importansya kung ano yung buhay ng isang tao na nakakonekta, nananatili, amen, nag-a-abide kay Kristo. Alam niyo po sa Bible reading namin, although hindi po ako nakaka-attend madalas ng Zoom meetings, but I'm still on the Bible reading. Sinusundan ko po yung from our main. Nasa Chronicles po kami. And kung hindi po ninyo alam kung ano po yung context ng Chronicles, yung Chronicles po is kadugtong ng mga kwento ng mga hari ng mga Israel at ng Judah. Ito po yung time kasi na na-divide na, amen, yung kingdom ng Israel into two kingdoms, ang northern and southern kingdom. And ang Second Chronicles po, to be specific, is the continuous, parang siyang series or stories of different kings na namuno nung panahon na yun na na-divide na yung bansang Israel dahil sa kagagawan talaga. Opo, si Solomon, dahil hindi po siya sumunod sa naisin sa pamamaraan ng Panginoon, kaya ang naging curse or naging punishment po sa kanya is i-divide yung kingdom into two. And that's what happened. So our title is A Life That Abides in Christ. And yung main verse, main story po na ating ifo-focus is si King Asa. Si King Asa, isa po siya sa mga hari na namuno sa Judah, no, or the southern kingdom of Israel. Ang northern kingdom po is still the Israel, pero yung southern kingdom po is yung Judah. And ang northern kingdom po or ang Israel, sa halos lahat, no? Actually, lahat yata ng mga naging hari nila is puro masasama. Puro mga disobedient na hari wherein hindi sila nagsisik and nag-a-ask ng ang tawag dito, ng counsel kay God, hindi sila humihingi ng tulong kung ano yung gagawin nila, especially kapag may mga gustong sumakop, amen, sa bansang Israel. Meron silang sariling pamamaraan, meron silang sariling pamamaraan na ginagawa para talunin, no? Or isolve yung mga issues and problems nila within the kingdom. And kabaliktaran po ng Southern Kingdom, which is the Judah, madalas po or mostly of the kings that reigned here in the Southern Kingdom is mga mabubuti or mga sumunod. Sumusunod sila sa gawain ng Panginoon. Kasi most of these kings were, tawag dito, descendants ni King David. Although hindi lahat, no, and hindi naging perfect. Pero maikukumpara natin dito kung ano ba yung buhay ng isang Kristiyano, ng isang tao, amen, na kumakapit, naniniwala, kumukonekta, at nananatili sa Panginoon. Amen po. So si King Asa, mababasa po natin ang kanyang kwento sa 1 Kings at saka sa 2 Chronicles chapters 14 to 16. And kung babasahin po natin, makikita natin sa buhay ni Asa kung paano and ano yung mga bunga ng isang tao or Kristiyano na nag-a-abide kay Kristo. Di ba po, nung mga nakaraang mensahe, ano po ba yung mga mga bagay na pipiliin natin? Pipiliin po ba nating mag-serve sa Panginoon? Pipiliin po ba nating i-serve yung sarili natin? Pipiliin ba nating maging obedient kay Lord or mag-disobey? Amen. And gusto ko lang pong i-emphasize sa buhay ni King Asa kung ano yung isang
kung ano yung buhay ng isang Kristiyano na nag-a-abide or nananatili sa Panginoon. Alam niyo po, despite the life of King Asa being, sabihin na natin, almost perfect. Kasi in his reign, 10 taon, minimum of 10 years na naging payapa yung bansang Israel noong mga panahon na yon. Bagamat ganon, no, na naging maayos yung pamumuno niya, although hindi naging perfect, pero most of his reign is maayos naman. Alam niyo po ba na ang mga magulang niya, ang mga lolo niya at lola niya is mga masasama? Amen. Masasama po silang mga tao dahil isa sila sa mga hari na namuno na hindi sumunod sa Panginoon. So, isang lesson na matututunan natin sa buhay ni Asa is that, sa buhay ni Haring Asa or ni King Asa is that, whatever background we have sa ating buhay, it's our choice to live our lives personally for the Lord or not. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi madidiktahan ng kung sino yung mga naging magulang natin. Pero it's a blessing for us kung tayo ay susunod dahil yung mga magulang natin, ganun yung tinuro sa atin. Amen po ba? Pero kung pinanggalingan natin is mga magulang natin na hindi nananampalataya, hindi tagasunod sa Panginoon, tulad ni King Asa na hindi sumunod yung mga magulang niya sa Panginoon, pero he made a choice. He made a choice sa buhay niya na, okay, kahit hindi ganito yung mga magulang ko, kahit hindi naging magandang example yung mga magulang ko, yung mga lolo ko, mga lola ko, still, I want my life to obey the Lord. I want my life na sundin ng Panginoon. Sana po hindi maging hadlang yung background ng pamilya natin, hindi maging background kung ano yung mga naging buhay ng mga magulang natin, bagkus maging, natin yon, strength, maging inspiration natin to do better and to choose a life na nag-o-obey sa Panginoon. Amen po? So, dahil ganon yung ama niya na si Father Abijah, na sobrang sama, ganon din yung lolo niya, na si Rehoboam, mga hari, naging hari po sila. No? Ganon naman po kasi sa Israel noon. Even now, di ba makikita naman natin na kung sino yung naging presidente, more likely yung mga anak nila yung magiging susunod na mga presidente or nasa posisyon. Tama po ba? Ganon din po noong unang panahon. Na kung sino yung mga successors, most likely mga family members. Amen. So, ang papa niya had done much evil, and even his father, even his grandmother, no, yung lola po niya, is involved sa mga worshiping of idols, which the Lord despises nung mga panahon na yon. Because the Lord wanted us to be pure. The Lord wanted us to worship Him alone. Sabi nga, si God po is a jealous God, diba? So, gusto ng Panginoon na siya lang yung sinasamba. Why? Because worshiping Him and acknowledging Him is saying that, Lord, nananampalataya kami sa'yo. Lord, naniniwala kami sa'yo. Amen? Pero kung hindi natin sinusunod si Lord, what does it imply? Na hindi natin ina-acknowledge ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kasi gusto nating sundin yung sarili nating pamamaraan eh. Kasi gusto po nating sundin yung sarili nating kagustuhan. Amen? Kaya yun yung gustong alisin. Gustong ipakita ng Panginoon sa mga taong to na sumusunod sa Kanya. So, descendant po siya ni David, as I said. Si David po yung isa sa mga naging magiting na hari ng bansang Israel. And because of the Lord's promise to David na hindi niya aalisin yung pagiging hari sa linya or pamilya ni David, that is why sina Rehoboam, sina Asa, sila pa rin yung mga naging successors, no, na hari. Si King Asa po, siya yung pangatlong naging hari ng Kingdom of Judah, and namuno po siya ng 41 years. Amen, sa buong Israel. Tapos si David po, alam ko, 47 years. And sa pamumuno niyang yon, mabuti po yung naging pamumuno niya, and nasa katuwiran yung pamumuno niya in the eyes of the Lord. So, he even commanded his people,
Amen, yung mga nasasakupan niya na um, sundin din ang Panginoon kung paano niya sinusunod yung Panginoon. So, sabi sa 2 Chronicles chapter 15 verse 17, mababasa natin dito na, although he did not remove the high places from Israel, Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. Amen. So makikita natin dito na yung mga Asherah pole po kasi yan po yung mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita noong mga panahon na yon. Kahit hindi niya inalis yon, no? Nakikita natin na yung puso ni Asa dito was fully committed to the Lord and inalay na yon sa Panginoon. Amen. Nag-build siya ng mga fortified cities, and yung pamumuno niya is a time wherein nag-enjoy yung mga nasasakupan niya sa pamumuhay nila. Hindi sila oppressed, hindi sila ganun ka sinakop ng ibang mga bansa or ng ibang mga nation dahil may kapayapaan. Bakit? Dahil sumunod siya sa naisin, sa panunungkulan at kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay niya. So, ang Panginoon po, madali lang kausap. Madali lang po kausap ang Panginoon. Ang Panginoon po, hindi na tayo gustong pahirapan ng Panginoon. Laging ang Panginoon, dalawang bagay lang. Susunod ka or hindi ka susunod. And it's always our choice at the end of the day kung pipiliin po nating sundin siya or hindi. Ang Panginoon po, lalapit ka or hindi ka lalapit. Ganun po ang Panginoon sa atin. So, laging simple lang po ang nais ng Panginoon and He wants the best for us. He always wants what's best for us. Bakit? Nilikha po niya tayo sa image niya eh. And the Lord, Him being Him, is good. Amen? The Lord Himself is mabuti at matuwid. So, nais ng Panginoon na ganun din po tayo sa Kanya. Wala pong ibang makasasatisfy ng pamumuhay natin or ng buhay natin, kundi ang Panginoon lamang. Kasi po, ginawa tayo ng Panginoon na eternal, dahil ang imahe ng Panginoon ay eternal. Kaya kahit hanapin po natin sa mga asawa natin, kahit po hanapin natin sa mga karelasyon, kaibigan, pamilya natin, yung magpupuno sa puso natin, hindi. Because it's the eternal image and the eternal thing from the Lord will only satisfy us. Kasi ganun tayo ginawa ng Panginoon eh. Nilikha niya po tayo sa imahe niya. At yung eternal na imahe ng Panginoon, nasa sa atin yon. At hindi po yun mapupunuan ng kung sino man. Unless eternal din ang ibibigay. And ang makakagawa lang po nun ang Panginoon. Kaya kahit ano pong nais natin, anong trabaho natin siyan, kahit anong sipag natin sa mga bagay, hindi po masama, no? Hindi po masama ang kasipagan, hindi po masama yan. Hindi po masama ang palagi tayong excellent sa mga ginagawa natin para sa pamilya. Hindi po masama ang mga bagay na yan, but it won't fill us and it won't satisfy us. Yung iba dyan, marami ng trabaho, pero may kulang pa din. Ako nga po, ang dami ng damit, hindi ko na alam yung susuotin ko, pero may mga thinkings pa din ako na, ay kulang pa din. Kasi po walang kakontentuhan ang mga tao. Unless the Lord would be there in their lives para maging contented sila. Amen po? Kasi eternal yung imahe natin bilang mga tao dahil ginawa tayo ng Panginoon bilang eternal. And our fulfillment and contentment is on the eternal Christ Himself. Naiintindihan po ba natin? So that is why abiding in Christ is very important and very, I think sasabihin ko na yan yung kailangan natin, isa sa mga kailangan natin bilang Kristiyano. Previously po, nung may message tayo sa Abide, sa Saturate, yung mga nakapakinig po, in-emphasize po natin doon na abiding in Christ is not a special position that we have in the Lord. It is our basic position or our normal position that we should be
in the Lord kung kiniklaim po natin na ang Panginoon ang ating tagapagligtas at ang ating Diyos. Amen? Baka iniisip po natin, it's a second level. Ay, matured na ako pag nag-abide ako kay Christ. Hindi po, kasi yan yung normal na posisyon natin bilang anak ng Diyos sa Kanya. Bilang anak ng Panginoon at nagsisilbi sa Panginoon, na dapat nakakonekta po tayo, dapat nakadikit po tayo sa Kanya. Yung mga hari noon na hindi sumunod, na hindi naka-abide kay Christ, anong nangyari? Nag-reign lang sila 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. Pero yung mga sumusunod sa Panginoon, sina King Asa, King David, nag-reign po sila 41, 47 years. Because of their dependency on the Lord. Amen. And mabubuhay po tayo ng may contentment, ng may satisfaction and fulfillment kapag kasama po natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. Marami pong mga naging challenges si King Asa nung siya ay namumuno. Pero sabi sa 15:17 na yung puso niya sobrang committed sa Panginoon. Yung puso niya sobrang inialay niya sa Panginoon. Although, hindi po naging perfect yung kanyang ending. Kasi po, unfortunately, nagkaroon din siya ng mga pagkakamali bilang hari. May isa pong hari na lumapit, may isa pong pagkakataon na susugurin sila ng isang bansa. After nun, imbis na humingi po siya ng tulong sa Panginoon, humingi siya ng tulong sa karatig niyang bansa. So, alay po siya sa ibang bansa, imbis na sa Panginoon. So, sa buhay po natin, hindi naman laging perfect. Amen po ba? Hindi naman po laging smooth. Paano pa natin kakailanganin ang Panginoon kung kung lagi pong masaya ang buhay natin? Amen. Pero, ang gusto ko pong iwan sa bawat isa is our conclusion in Ecclesiastes chapter 7 verse 8 na the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. And in Ecclesiastes 7:1, sabi, a good name is better than a fine perfume, and the day of death better than the day of birth. Sana po, tawag dito, ma-input po and ma-strengthen. Yan. Ma-strengthen po sa buhay natin na yung buhay na ginugol natin dito sa mundo is a life that would be fulfilling and worth it na nilakaran natin. And that would only be possible kung tayo po ay naka-abide sa Panginoon. Maraming nagsa-celebrate kapag napanganak ang isang tao. Pero, mas importante po kung paano tayo makikilala ng mga tao kapag tayo po ay ang nega naman ni ate. Pag tayo po ay nawala. Kasi ang buhay po natin para lang hamog. Napapansin niyo po ba na ang bilis na ng panahon? Dati, naglalaro lang kami sa labas. Ngayon, nandito na kami. May mga amen. Ganon yung mga thinkings natin. Pero sana ma-emphasize po na ang buhay natin is hamog lang. Ang buhay natin, mabilis lang po yan. And sana yung pamumuhay natin sa mundo is a life that is worth living for. And that is only possible kung nakakonekta po tayo and nananatili po tayo sa Panginoon. Amen po. Gayahin po natin sina King David, sina King Asa, na naging mabuti at naging tama sa paningin ng Panginoon dahil sumusunod po sila sa Panginoon. Amen po. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya po tayo nandito dahil tinawag po tayo ng Panginoon para magkaroon ng pangalawang pagkakataon. And I pray na yung pagkakataon na binigay po ng Panginoon sa atin would be a life worth living and a life fulfilling for the Lord. Amen po. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, praise God. We thank you, Jesus, for your love. Thank you, Panginoon, for your continuous grace and your continuous mercy, Lord God, na binibigay po sa aming lahat. Lord, salamat kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. At ang pagkakataon na yon, Panginoon, ay
hindi mababayaran ng kung ano man. And right now, Father God, we believe that you have given us this chance to know you, to be better, Panginoon, to be closer, to have a relationship with you, and to live our life purposeful and worthy of living for your glory, Panginoon. Right now, Lord God, patuloy ka naming itinataas, dinadakila. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa mga buhay, Panginoon, sa mga bagay, sa mga araw na lumipas, Lord, na hindi ka namin napapapurihan at hindi ka namin nadadakila. But right now, Lord, patuloy ka naming hinihingi ang gabay mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa. Tulungan mo kami, ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon, ay maging fulfilling, ay maging worthy of living for your glory, Lord God. May we find our eternal purpose, our eternal completion, Panginoon, and fulfillment, Panginoon, sa inyo lamang. At patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pagpalain, at patuloy mo kaming protektahan, and help us to always abide in you. Help us to have the desire always, Lord God, to abide in you. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po ang bawat isa.